Pagkatapos ng gabing umamin siya na baka minahal na kita kung hindi lang komplikado, hindi na naging pareho ang lahat. Wala siyang sinabi na kami, wala rin akong inamin, pero ramdam namin pareho may nabago. Hindi na iyon simpleng friendship, hindi na iyon simpleng comfort. May something na kahit hindi namin sabihin, hindi rin namin kayang itago. Isang gabi, galing kami sa night shift. Pagod, pawis antok, pero ayaw pa namin umuwi. Naglakad kami sa ilalim ng ilaw ng kalye, nagkwentuhan tungkol sa buhay, mga pangarap, mga takot na hindi namin sinasabi sa iba. Tapos bigla siyang huminto. Hindi ko alam kung napansin niya, pero nanginginig yung kamay niya. Parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya alam kung paano. Pwede ba kitang tanungin? Bulong niya. Ano yon? Tumingin siya sa akin. Yung tingin na hindi mo maiwasang maramdaman sa buong dibdib mo. Bakit hindi ka umaalis sa akin? Tanong niya. Kahit alam mong komplikado, bakit nandyan ka pa rin? Hindi ko agad nasagot. Hindi dahil wala akong sagot, kundi dahil takot akong sabihin ng totoo. So I said it the safest way I could. Because I care about you. Hindi dahil kailangan mo ako, kundi dahil ayoko kang harapin ang sakit ng mag-isa. Nag-angat siya ng tingin at sa unang beses, hindi niya tinago ang nararamdaman niya. Ako rin, bulong niya. Natakot ako nung una, pero hindi ko na kayang itago. Parang humaba ang mundo ko. Hindi niya sinabi na mahal niya ako. Hindi niya sinabi na piliin niya ako. Pero sinabi niya yung isang bagay na matagal ko nang alam. Masaya ako kapag ikaw ang kasama ko. Bigla siyang ngumiti ng mahina tapos tumingin sa kamay ko. Hindi ko alam kung ako ba ang unang gumalaw or siya, pero nag-abot ang daliri namin. At sa gitna ng tahimik na kalye, sa lugar na malayo sa pamilya, sa trabaho na puno ng pagod, sa buhay na hindi namin inaasahan, magkahawak kami ng kamay. Walang label, walang promise. Walang kasiguraduhan pero totoo. At minsan, hindi mo na kailangan ng salita para malaman mong may nangyayari na. Habang naglalakad kami pa uwi, mahigpit pa rin ang hawak niya sa kamay ko. Parang natatakot siyang bitawan ako. At sa isip ko, isang bagay lang ang tumatakbo. Ito ang simula ng kwentong hindi namin pinlano, pero pareho naming hinahanap.